Kahit nasa Amerika mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang kumastigo sa ginawang pagkakabit ng mga tarpaulin para sa kanyang State of the Nation address sa gitna ng malawakang pag-ulan at pagbaha sa bansa. Sinabi niya ito matapos din na ang naging pulong nila ni US President Donald Trump. Para sa update, magbabalita si Maricel Halili live mula sa Washington, D.C. sa Amerika. Mase. Cheryl, tama ka. Nagkaharap na nga sina Pangulong Bongbong Marcos at si US President Donald Trump sa isang bilateral meeting kanina sa White House. At dito, nagkaroon na nga sila ng pagkakasundo tungkol sa taripa na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Mula sa 20%, ginawang 19% ang reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Ito yung taripa na sisingili ng US sa iba't ibang bansa dahil gusto raw nilang maging patas para sa Amerika ang kalakalan. Resulta ito ng bilateral meeting nila Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump kanina. Bilang kapalit, tatanggalan ng taripa ng Pilipinas ang ilang produkto ng US gaya ng automobile. Habang madadagdagan naman daw ang import ng Pilipinas sa soy at wheat products at pharmaceuticals para mas bumaba ang presyo ng gamot sa bansa. Now 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Aminado naman si President Trump na hindi naging madali ang negosasyon. Very tough negotiator. So far we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's a strong negotiator. He loves your country. Sa kaparehong pulong, binigyang diin ni Marcos na hindi kailangang balansehin ng Pilipinas ang relasyon nito sa Amerika at China dahil independent foreign policy ang pinaiiral ng bansa. Our strongest partner has always been the United States, but of course we are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do, who hew to international law, most specifically the UNCLOS, present that position very clearly to anyone who has intentions of unilaterally changing the world order, and that is how we are guided in that. And I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China very well. Natanong din ang dalawang leader sa posibleng maging negatibong reaksyon ng China sa planong itayong ammunition hub ng Amerika sa Subic. The country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You could deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed and they came right back to us. What we consider part of the modernization of the Philippine military is really as a response to the circumstances that surround the situation around the South China Sea and now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. And if we would, that's what we are doing. Matapos ang pulong, humarap sa hiwalay na press briefing si Pangulong Bongbong Marcos. Dito, dinipensahan niya ang ibinigay na kapangyarihan kay Interior Secretary John Vic Remulla para mag-anunsyo ng class suspension. Gusto lang daw ng Pangulo na ayusin ang sistema ng pagpapakalat ng impormasyon. Isinantabi naman ni PBBM ang mga batiko sa paraan daw ng messaging ni Remulla. People criticize me for the way I speak, but that's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across, that's what it's for. Ikinagulat at ikinadismaya naman daw ni Pangulong Marcos ang pagkakabit ng tarpaulin ng ilang DPWH personnel para sa papalapit niyang zona habang kasagsagan ng hagupit ng habagat. Kaya nga tama lang daw ang utos na ipatigil ang paglalagay ng mga tarpaulin. It's not that's highly inappropriate, and I suppose. Or may utos sila na maglagay kayo ng kung saan hindi na nasabi, baha na nga, ba't pa kayo maglalagay dyan?
Cheryl, tinanong din natin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol doon sa paghahanda niya sa State of the Nation Address. Sa Lunes na yan mangyayari. Ang sabi ng Pangulo, 80% ng kanyang SONA ay naisulat na. Fine-tuning na lamang daw ang kailangan. Pero dahil 4 na araw nga ang nawala sa kanyang preparasyon dahil kinailangan niya magpunta dito sa Amerika para makipagpulong kay US President Trump, ipina-clear na daw niya yung kanyang schedule. Inaasahan na darating siya dyan sa Pilipinas Wednesday ng gabi. Thursday, sisimulan na daw niya ang pagtutok para sa kanyang SONA preparations. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili.